Nararamdaman mo na ba ito? Ang tahimik na apoy sa iyong dibdib na hindi kailanman namamatay, gaano man kaliit ang pagdududa na sumusubok itong patahimikin. Bilang isang Leo, hindi ka nilikha para mamuhay ng maliit, ngunit kamakailan, ang takot ay nagsisilbing hadlang sa pagitan mo at ng buhay na iyong naiisip. Sinasabi mo sa iyong sarili na naghihintay ka para sa tamang pagkakataon, pero sa kaloob-looban mo, alam mo ang katotohanan. Ang iyong pangarap ay hindi humihingi ng perpeksyon, aprobasyon, o katiyakan. Isang bagay lamang ang hinihingi nito. Tapang. At sa sandaling piliin mo ito, magsisimula ng magbago ang lahat. Leo, palagi mong dala ang isang makapangyarihang presensya, kahit sa mga sandaling nagdududa ka sa iyong sariling lakas. Nakikita ng mga tao ang iyong tiwala sa sarili, ang iyong init, at ang iyong kakayahang magbigay liwanag sa anumang silid, ngunit hindi palaging nakikita ang mga tahimik na laban na iyong pinagdadaanan sa loob. May mga pagkakataon na ang iyong puso ay nangangarap ng mas malaki kaysa sa iyong tapang, mga sandali na ikaw ay huminto, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil ang takot ay bumulong na ang panganib ay masyadong malaki. Ito ay hindi kwento ng pagkatalo. Isa itong kwento ng pagbabago. Tungkol sa pagtayo sa gilid ng pagbabago at pag-unawa na ang lahat ng iyong ninanais ay naghihintay sa kabila ng isang matapang na desisyon. Ang mensahe ngayon ay narito upang ipaalala sa iyo kung sino ka talaga. Hindi ang bersyon na hinubog ng pagdududa, kundi ang Leo na ipinanganak upang manguna, magningning, at angkinin ang buhay na alam nilang nararapat sa kanila. Iyan ay kaluluwa ng isang Z. Sa pinakapuso ng bawat Leo ay isang puso na kumakabog ng tapang, passion, at isang hindi matitinag na pagnanasa na mabuhay ng buo. Ipinanganak ka na may likas na apoy, isang apoy na hindi humihingi ng pahintulot upang magningning. Kahit na sinubukan ng buhay na patagilid ang iyong liwanag, may isang bagay sa iyong loob na tumangging sumuko. Iyan ang kaluluwa ng isang Leo. Hindi ka tinutulak ng maliliit na pangarap. Iniisip mo ang isang buhay kung saan mahalaga ang iyong tinig, kung saan nakikita ang iyong mga pagsisikap, at kung saan ang iyong pag-iral ay nag-iwan ng bakas. Ngunit ang makapangyarihang kaluluwang ito ay madalas na may tahimik na kontradiksyon. Sa likod ng tiwala sa sarili na hinahangaan ng iba ay isang malalim na sensibilidad. Ramdam mo ang lahat ng matindi, pag-ibig, pagkabigo, pag-asa, at takot. Kapag ikaw ay bumagsak, bumagsak ka ng malakas. Kapag nangangarap ka ng walang hangganan. May mga sandali na tinanong mo ang iyong sarili kung bakit parang mas mabigat ang iyong landas kaysa sa iba. Bakit ang tagumpay ay tila malapit pero hindi mo maaabot? Ang katotohanan, Leo, ang iyong kaluluwa ay hindi ipinanganak para sa ordinaryong tagumpay. Ipinanganak ka para sa makulay at makulay na tagumpay. Kaya naman ang iyong mga hamon ay mas malalim at ang iyong mga aral ay mas matindi. Ang iyong lakas ay hindi kailanman nasa kawalan ng takot. Ang iyong lakas ay laging nasa iyong kakayahang bumangon sa kabila nito. Kahit sa katahimikan, ang iyong espiritu ay naghahanda sa iyo, hinuhubog ang iyong pagkatao, pinapatalas ang iyong instincts, at tinuturuan ka ng pasensya. Ang apoy sa loob mo ay hindi nawala, ito ay naghintay. Naghintay para sa sandali na pagtiwalaan mo ang iyong sarili ng sapat upang hayaang manguna ito. Iyan ang loob binalaban. Matagal ng panahon, Leo, ang pinakamalaking laban mo ay hindi ang mundo sa paligid mo, ito ay ang tahimik na digmaan sa loob mo. Alam mo kung ano ang kaya mong gawin, ngunit may mga sandali na ang pagdududa ay mas malakas kaysa sa tiwala sa sarili. Nakatayo ka sa gilid ng oportunidad, nararamdaman ang hatak ng iyong mga pangarap, habang ang takot ay humahawak sa iyong mga paa at nagsasabi sa iyo na manatili sa kung saan ka ligtas. Ang loob na laban na ito ay sinusundan ka tulad ng isang anino, hindi nakikita ng iba ngunit mabigat sa iyong puso. Paulit-ulit mong nire-reply sa iyong isipan ang mga pagkakamali sa nakaraan, nagtataka kung na-miss mo na ang iyong pagkakataon, nagtatanong kung ang pinakamagagandang araw mo ay nasa likod na. Ikaw ay nagkukumpara ng iyong landas sa iba, kahit na alam mong sa kaibuturan ng iyong puso, hindi kailanman nakatakda ang iyong landas na maging katulad ng kanila. Malakas ang takot na mag-fail, ngunit para sa iyo, ang takot na ma-judge ay mas malakas pa. Nababahala ka na kapag sinubukan mo at nabigo, makikita ng mundo ang iyong kahinaan. May mga gabi na ang iyong isipan ay tumatangging magpahinga, punong-puno ng ano kaya kung at mga hindi nasagot na tanong. Ano kaya kung hindi ka handa? Ano kaya kung mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan? Ano kaya kung maling paniwalaan ng iyong sarili?
Ang mga iniisip na ito ay hindi nagmumula sa kahinaan, nagmumula ito sa malasakit mo para sa iyong hinaharap. Ngunit kahit sa laban na ito, may isang bagay sa loob mo na tumatangging sumuko. Sa ilalim ng pag-aalinlangan ay isang tinig na nagpapaalala sa iyo kung sino ka. Ibinubulong nito na ang comfort zone ay hindi kailanman nakatakda sa iyo, at ang kaligtasan ay hindi kailanman ang iyong layunin. Ang laban na ito ay hindi narito upang wasakin ka. Nandyan ito upang ihanda ka, para sa sandali na ang takot ay hindi na magpapasya para sa iyong direksyon. Iyan ay pag-andar ng pagbabago. Ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang sandali ng katotohanan. Para sa iyo, Leo, ang sandaling iyon ay dumarating ng tahimik, hindi sa pamamagitan ng palakpakan o mga dramatikong senyales, kundi sa isang malalim na pag-unawa na dahan-dahang pumapasok sa iyong puso. Nagsisimula mong maunawaan na ang paghihintay na mawala ang takot ay naging dahilan lamang upang manatili kang nakatigil. Hindi kailanman layunin ng takot na mawala. Layunin nitong harapin mo. Tinutuklasan mo ang lahat ng mga pagkakataon na ipinagpaliban mo ang iyong mga pangarap, sinasabi sa iyong sarili na kikilos ka kapag naramdaman mong handa ka na. Ngunit hindi dumating ang pagiging handa at ang pangarap ay nanatili. Diyan nagsisimula ang isang pagbabago sa loob mo. Napagtanto mong ang tapang ay hindi kailanman ang gantimpala sa dulo ng paglalakbay, ito ang presyo ng pagsisimula. Walang sinuman ang makakalakad patungo sa kanilang tadhana nang hindi muna tinatahak ang hindi tiyak. Ang turning point na ito ay hindi tinatanggal ang iyong mga pagdududa. Sa halip, binabago nito ang iyong relasyon sa mga ito. Hindi na kinokontrol ng takot ang iyong mga desisyon, nagiging tanda ito na ikaw ay nakatayo sa gilid ng paglago. Ititigil mo na ang paghahanap ng mga garantiya at magsisimula kang magtiwala sa iyong panloob na lakas. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pipiliin mong kumilos kaysa mag-alinlangan. May kapangyarihan sa desisyong ito. Sa sandaling mag-commit ka, kahit hindi mo pa alam kung paano mag-ugnay ang lahat ng nangyayari, magbabago ang iyong enerhiya. Magkaiba ang iyong galak. Ang iyong tinig ay magiging mas matatag. Ang iyong mga hakbang ay magiging mas matibay. Hindi ka na naghihintay ng pahintulot mula sa mundo o mula sa iyong sarili. Dito magbabago ang iyong kwento, Leo. Dito magbabago ang iyong kwento, Leo. Hindi dahil ang landas ay biglang magiging madali, kundi dahil sa wakas ay nauunawaan mong isang mahalagang bagay, ang pangarap na matagal mong pinoprotektahan ay hindi kailanman malupit. Ikaw iyon. At ngayon, pipiliin mong maging matapang. Yan ay kapangyarihan ng tapang. Madalas na maling nauunawaan ang tapang. Marami ang naniniwala na ito ay dumarating bilang isang biglaang pagsabog ng tiwala, isang walang takot na talon patungo sa hindi tiyak. Ngunit para sa iyo, Leo, ang tapang ay ipinapakita sa isang mas tahimik at mas makapangyarihang paraan. Ipinapakita ito sa sandaling magdesisyon kang hindi naiiwan ang iyong sarili. Ito ang pagpili na magpatuloy kahit na nanginginig ang iyong mga kamay at hindi tiyak ang iyong puso. Nagsisimula mong maunawaan na ang tapang ay hindi tungkol sa pagiging walang takot, ito ay tungkol sa pagiging tapat. Tapat sa kung ano ang gusto mo. Tapat sa kung ano ang kinakatakutan mo. Tapat sa buhay na hindi mo na kayang baliwalain. Ang bawat maliit na hakbang na iyong tinatahak ay nagpapalakas ng isang bagay sa loob mo na matagal nang natutulog. Hindi mo na pinapaliit ang iyong mga pangarap upang magkasya sa iyong mga takot. Sa halip, pinapalakas mo ang iyong mga aksyon upang abutin ang iyong pananaw. Sa bawat matapang na desisyon, ang iyong panloob na apoy ay lalakas. Nagsisimula kang muling magtiwala sa iyong mga instincts, ang parehong instincts na naggabay sa iyo sa mga hamon noon. Dumadating pa rin ang mga pagdududa, ngunit hindi na ito nananatili. Natutunan mo na ang tiwala sa sarili ay nabubuo sa pamamagitan ng pagkilos, hindi ng pag-isip. Habang mas kumikilos ka, mas naniniwala ka. Ang tapang ay nagtuturo rin sa iyo ng respeto sa sarili. Hindi mo na hinahanap ang pag-apruba mula sa mga hindi kailanman nakakaintindi ng iyong paglalakbay. Itinigil mo na ang paghihintay ng pagsang-ayon at nagsimula ka ng pahalagahan ang iyong sariling katotohanan. Ang pagbabago na ito ay nagbabago ng paraan kung paano ka tinutugon ng mundo. Nararamdaman ng mga tao ang iyong katiyakan. Ang mga oportunidad na dati ay malayo ay nagsimulang magmukhang posible. Pinakamahalaga sa lahat, ang tapang ay muling nakakonekta sa iyo sa iyong layunin. Naaalala mo kung bakit ka nagsimulang mangarap sa una. Hindi para sa palakpakan, hindi para sa pagkilala, kundi dahil ang iyong kaluluwa ay humiling ng higit pa.
Ito ang iyong kapangyarihan, Leo. Hindi ang dominasyon, hindi ang kontrol, kundi ang hindi matitinag na desisyon na piliin ang iyong sarili. At kapag nagawa mo na ito, wala nang makakapigil sa apoy na muling pinapaliyab mo sa loob mo. Iyan ni pintuan ihay nagsisimulang magbukas. Sa sandaling pumili ka ng tapang, Leo, magsisimulang tumugon ang mundo sa paraang hindi mo inaasahan. Hindi dahil bigla ang naging perpekto ang lahat, kundi dahil hindi ka na nakatigil. Ang paggalaw ay nagbabago ng enerhiya. At habang patuloy kang sumusulong, ang mga pintuan na dati ay tila nakasarado ay magsisimulang magbukas, minsan dahan-dahan, minsan naman sabay-sabay. Magsisimula mong mapansin ang mga maliliit na pagbabago sa simula. Ang mga usapan ay parang iba. Ang mga tao ay mas nakikinig kapag nagsasalita ka. Ang mga oportunidad ay nagsisimulang lumitaw kung saan dati ay puro dead ends lang. Maaaring mukhang ordinaryo ito sa iba, ngunit alam mo na mas mabuti. Ito ay mga senyales na ang iyong panloob na pagkakahanay ay nagbabago. Kapag naniniwala ka sa iyong sarili, ang buhay ay binabalik sa iyo ang paniniwalang iyon. Sa bawat bukas na pintuan, lalalim ang iyong tiwala sa sarili, hindi ang malalakas na uri ng tiwala na humihingi ng pansin, kundi ang matatag at grounded na tiwala na nagmumula sa kaalaman na ikaw ay nagtagumpay sa iyong pag-unlad. Hindi mo na tinatanong kung karapat-dapat ka sa tagumpay. Naiintindihan mo na ngayon na ang paglago ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging handa, at ang pagiging handa ay itinayo sa pamamagitan ng tapang. Magkakaroon pa rin ng mga hamon sa daraanan. Hindi lahat ng pintuan ay magdadala sa kung saan mo inaasahan. May mga pintuan na magsasara muli na nagtuturo sa iyo ng kalinawan imbis na kaginhawaan. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi mo na nakikita ang mga hadlang bilang pagtanggi. Nakikita mo sila bilang muling paggabay. Ang bawat karanasan ay nagpapatalas ng iyong focus at nagpapalakas ng iyong determinasyon. Ang mga bagay na dati ay nakakapagod ay ngayon ay nagiging kayang-kaya. Nagtitiwala ka na kayang mag-adjust, matuto, at bumangon. Ito ang gantimpala ng tapang, hindi agarang tagumpay, kundi ang hindi matitinag na momentum. Hakbang-hakbang, binubuo mo ang isang buhay na nagre-reflekta sa iyong tunay na potensyal. At sa kaloob-looban mo, alam mong ito ay simula pa lamang. Ang landas na iyong tatahakin ay nagbubukas dahil sa wakas ay pinili mong lakbayin ito. Mesaheng mula ng universo. Habang patuloy kang sumusulong, Leo, magsisimula ang universo na makipag-ugnayan sa iyo sa mga tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Hindi sa pamamagitan ng malalakas na deklarasyon, kundi sa mga tahimik na kumpirmasyon na dahan-dahang bumababa sa iyong espiritu. Magsisimula mong mapansin ang mga pattern, paulit-ulit na mga kaisipan, at mga sandali ng kaliwanagan na dumarating eksakto kung kailan mo sila kailangan. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga paalala na ikaw ay ginagabayan. Lalalim ngayon ang iyong intuisyon. Ang panloob na tinig na minsan mong pinagdudahan ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas tiwala. Tinutulungan ka nitong gumawa ng mga desisyon na umaayon sa iyong tunay na sarili at dahan-dahang hinihila ka palayo sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong paglago. Nagsisimula mong pagkatiwalaan ang mga signal na ito, nauunawaan mong ang gabay ay hindi laging dumarating na may mga paliwanag, dumarating ito sa pakiramdam ng tama. May mga sandali na ang lahat ay parang tumatama sa tamang lugar ng walang kahirap-hirap, parang may mga hindi nakikitang puwersa na nagtutulungan sa iyo. Ang suporta ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Ang mga sagot ay lumilitaw pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan. Napagtanto mong ang universo ay palaging nakikinig, naghihintay lang ito na pakinggan mo ang iyong sarili. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa tadhana na ibinibigay sa iyo. Ito ay tungkol sa pagtutulungan. Ang universo ay tumutugon sa kalinawan, layunin at tapang. Kapag ikaw ay sumusulong ng tapat at may pananampalataya, ang buhay ay makikisalamuha sa iyo. Hindi mo na kailangan pang habulin ang mga senyales, ikaw ay nagiging isa sa mga ito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nararamdaman mong konektado ka, hindi lang sa iyong mga pangarap, kundi sa isang mas mataas na layunin. Isang pakiramdam ng layunin ang nagpapuno sa iyo ng kalmadong katiyakan. Nasa tamang lugar ka, natututo ng tamang mga aral. At sa bawat hakbang, tahimik na binubulong ng universo ang parehong katotohanan, ikaw ay sinusuportahan, ikaw ay pinoprotektahan, at ikaw ay handa na. Yan ikinabukasang sarili. Maglaan ka ng sandali, Leo, at imaginin mo ang bersyon ng iyong sarili na hindi umatras.
Ang isa na pumili ng tapang nang ang takot ay nagsubok na mangibabaw. Ang kinabukasan mong sarili ay nakatayo ng may kalmadong tiwala, hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil natutunan mong magtiwala sa iyong sarili sa kabila ng hindi tiyak na kalagayan. May lakas sa iyong postura ngayon, at kapayapaan sa iyong mga mata na tanging mula sa tiwala sa sarili. Nakikita mo kung gaano kalayo ka na. Ang mga pagsubok na dating tila hindi matiis ngayon ay nagsisilbing mga mahalagang kabanata na humubog sa iyong katatagan. Ang bawat risk na iyong tinahak ay nagturo sa iyo ng isang mahalagang aral. Ang bawat sandali ng pagdududa ay nagdala sa iyo ng kalinawan. Hindi ka naging walang takot, naging tapat ka sa iyong layunin. Ang kinabukasan mong sarili ay hindi na tinatanong ang kanilang halaga. Naiintindihan mo na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagpapakita ng iyong halaga sa iba. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa tinig sa loob mo na tumangging baliwalain. Pinili mong lumago kaysa manatili sa kaginhawaan, at ang desisyong iyon ay nagbago ng lahat. May kasiyahan na ngayon sa iyong buhay, hindi lamang sa mga tagumpay, kundi sa pagkakatugma. Ang iyong mga aksyon ay tumutugma sa iyong mga halaga. Ang iyong trabaho ay nagre-reflekta ng iyong passion. Ang iyong mga relasyon ay nakabatay sa respeto, hindi sa pag-apruba. Gumigising ka araw-araw na alam mong kahit sa mahihirap na araw, namumuhay ka ng tapat. Ang kinabukasan mong sarili ay tinitingnan ka ng may pasasalamat. Hindi para sa pagiging perpekto, kundi para sa pagiging matapang. Sa patuloy na pagtakbo kahit hindi tiyak ang magiging kinalabasan. Ito ang buhay na pinapalapit mo mula sa simula. At ang pinakamakapangyarihang pagkaunawa sa lahat. Ang kinabukasan na ito ay hindi malayo. Ito ay binubuo ngayon sa bawat matapang na hakbang na iyong tinatahak. Leo, ang paglalakbay na ito ay hindi kailanman tungkol sa pagiging ibang tao. Palagi itong tungkol sa pag-alala kung sino ka. Ang lakas na hinahanap mo ay hindi kailanman nasa labas ng iyong sarili, ito ay matyagang naghihintay sa loob mo. Bawat hamon na iyong hinarap, bawat pagkaantala na iyong tiniis, at bawat sandali ng pagdududa ay may layunin. Ang mga ito ay humuhubog sa iyo para sa sandali ng paggising na ito. Ang iyong pangarap ay hindi nangangailangan ng pahintulot. Hindi ito nangangailangan ng aprobasyon, perpektong timing, o kumpletong katiyakan. Isang bagay lamang ang hinihingi nito, ang iyong tapang. Ang tapang na pumipili ng aksyon kaysa takot, pananampalataya kaysa pag-aalinlangan, at katotohanan kaysa kaginhawaan. Kapag binigyan mo ng parangal ang tawag na ito, ang buhay ay tumutugon sa mga paraan na hindi maipaliwanag, tanging mararanasan lamang. Habang patuloy kang sumusulong, dalhin mo ang paalalang ito, ipinanganak ka upang manguna, magbigay inspirasyon, at magmingming ng walang paumanhin. Huwag patahimikin ang iyong apoy upang maging komportable ang iba. Kailangan ng mundo ang liwanag na ikaw lamang ang makapagbibigay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, tanggapin mo ito bilang isang senyales na magtiwala sa iyong sarili at magpatuloy. Suportahan ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng manatiling konektado, ibahagi ang kwentong ito, at hayaang lumakas ang iyong pananampalataya araw-araw. Ang iyong landas ay nagbubukas. Lakbayin ito ng buong tapang. Ang tapang na iyong pipiliin ngayon ay humuhubog sa buhay na ipagmamalaki mo bukas.